Sa loob lamang ng ilang segundo, may isang katotohanang bihirang aminin ng karamihan. Hindi kakulangan sa sipag ang dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ng income ng maraming Pilipino. Mas madalas ito ay mga paniniwalang tahimik na sumisira sa bawat oportunidad. At kung hindi mo ito makikita ngayon, patuloy itong kikilos laban sa iyo araw-araw. May mga mindset na akala mo ay normal lamang dahil nakasanayan na ng lipunan. Mga kaisipang minana narinig at paulit-ulit na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi sila sumisigaw, hindi sila lantad. Pero ramdam mo ang epekto sa tuwing kapos ka sa kita. Ito ang mga dahilan kung bakit kahit gaano ka pa magsikap, parang may humihila pababa sa iyo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suportang ito ay tulong hindi lang sa channel, kundi sa mas maraming Pilipinong gustong magising sa realidad. Magpatuloy tayo dahil ang susunod mong maririnig ay maaring magbago ng direksyon ng iyong pag-iisip. Hindi lahat ng pumapatay sa income mo ay makikita sa bank account o sa trabaho mo. Minsan ito ay nakatago sa mga salitang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, sa mga dahilan na ginagamit mo para ipagpaliban ang tapang at disiplina, at sa mga paniniwalang hindi mo na tinatanong kung totoo pa ba o komportable na lang paniwalaan. Sa video na ito, haharapin natin ang 7 mindset na unti-unting kumikitil sa iyong kakayahang umangat. Hindi ito mga payong pampalubag loob, kundi mga salitang may bigat at pananagutan, mga katotohanang masakit marinig, pero kailangan tanggapin. Dahil kung hindi mo babaguhin ang paraan ng iyong pag-iisip, hindi kailanman sasabay ang income mo sa mga pangarap mo. Number 1, kontento ka na sa maliit basta sigurado. Maraming Pilipino ang nasanay sa mindset na ang mahalaga ay may siguradong kita. Hindi na mahalaga kung maliit basta tuloy-tuloy. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa parehong antas ng buhay sa loob ng maraming taon. Kapag nasanay ka sa ganitong pag-iisip, unti-unti mong pinapatay ang kagustuhan mong umangat. Hindi ka na nagtatanong kung may mas magandang paraan dahil komportable ka na sa kasalukuyan. Ang problema sa pagiging sobrang kontento ay nawawala ang gutom sa paglago. Kapag may oportunidad ka nang tinanggihan dahil delikado o hindi sigurado, hindi mo namamalayan na ang tinanggihan mo sana ang magdadala ng mas malaking income. Mas pinipili mo ang maliit, pero sigurado kaysa malaki pero may risk. Sa mundo ng pag-unlad, ang takot sa risk ay kadalasang katumbas ng mabagal na progreso. Maraming magulang ang nagturo na maghanap ng stable na trabaho at doon na tumigil. Hindi masama ang pagiging practical, pero masama ang hindi na pag-iisip ng mas malaki. Kapag naniwala kang hanggang dito ka na lang, nawawala ang drive mo para matuto pa. Hindi ka na nag-aaral ng bagong skills dahil sapat na raw ang meron ka. Ito ang tahimik na mindset na pumipigil sa pagtaas ng income mo. Kapag sanay ka na sa maliit na kita, nagiging maliit din ang desisyon mo. Ayaw mo nang mag-invest sa sarili mo dahil gastos lang daw ito. Ayaw mong sumubok ng bagong pagkakakitaan dahil baka mag-fail ka. Mas pinipili mong manatili sa kilala kahit hindi ka na masaya. Ang resulta ay pareho pa rin ang kita taon-taon. Kung gusto mong tumaas ang income mo, kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa seguridad. Ang tunay na seguridad ay ang kakayahan mong kumita kahit magbago ang sitwasyon. Hindi ito nakukuha sa pagiging kontento, kundi sa patuloy na pag-grow. Kapag tinanong mo ang sarili mo, kung hanggang dito na lang ba ang sagot mo ang magdidikta ng kinabukasan mo. Sa oras na piliin mong mangarap ng mas malaki doon, magsisimulang gumalaw ang income mo pataas. Number 2. Palagi mong iniisip na hindi para sa iyo ang pag-asenso. May mga taong naniniwala na ang pagyaman ay para lamang sa iilan at hindi para sa kanila. Lumaki sila sa mga kwento na ang umaasenso ay may backer, may koneksyon o may minanang puhunan. Dahil sa ganitong paniniwala, kusa nilang inilalayo ang sarili nila sa mas malalaking oportunidad. Hindi ito dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil isinara nila ang isip sa posibilidad. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay tahimik, ngunit malakas humila pababa sa income. Sa tuwing may nakikita kang taong umaangat, agad mong binabawasan ang halaga ng tagumpay nila. Sinasabi mo sa sarili mo na swerte lang sila o nasa tamang lugar lang sa tamang oras.
Hindi mo napapansin ang disiplina, sakripisyo at desisyong paulit-ulit nilang pinili araw-araw. Sa halip na matuto at mag-obserba, mas pinipili mong gumawa ng dahilan. Habang patuloy mo itong ginagawa, mas lalo ring lumalayo ang progreso mo sa buhay. Hunti-unti nagiging bahagi ng pagkatao mo ang paniniwalang hindi talaga ito para sa iyo. Kapag may nag-alok ng bagong ideya o pagkakakitaan, agad kang nagdadalawang isip. May boses sa loob ng isip mo na nagsasabing, sayang lang ang oras at effort. Kahit malinaw ang potensyal, hindi mo ito binibigyan ng seryosong pansin. Dito nagsisimulang mamatay ang mga pagkakataong sana ay nagtaas ng income mo. Hindi kakulangan sa sipag ang ugat ng problema, kundi kakulangan sa paniniwala sa sarili. Kapag ang isip mo ay sarado, kahit anong oportunidad ay magmumukhang imposible gawin. Kahit may libreng kaalaman, may gabay, o may nagtuturo, hindi mo ito papansinin. Mas madali kasing manatili sa nakasanayan kaysa harapin ang takot sa pagbabago. Ngunit ang kapalit nito ay mahabang pananatili sa parehong antas ng kita. Sa sandaling tanungin mo ang sarili mo kung bakit hindi ito pwedeng mangyari para sa akin, may mababago. Kapag hinayaan mong pumasok sa isip mo ang ideya na kaya ko rin, magsisimula ang aksyon. Magiging mas bukas ka sa pagkatuto, pagsubok at pag-explore ng bagong posibilidad. Unti-unting mawawala ang hiya at mapapalitan ito ng determinasyon at kumpiyansa. At doon dahan-dahang magsisimulang gumalaw pataas ang income mo. Number 3, umaasa ka lang sa sipag at hindi sa diskarte. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang sobrang sipag para tuluyang umasenso sa buhay. Araw-araw kang gumigising ng maaga at umuuwing pagod na pagod dahil sa trabaho. Pakiramdam mo kapag mas matindi ang pagod mo, mas karapat-dapat kang yumaman. Ngunit hindi lahat ng pagod ay may katumbas na pag-angat ng income. Minsan ang sobrang sipag na walang malinaw na direksyon ay nauuwi lang sa paulit-ulit na ikot. May mga taong buong buhay nagtatrabaho, ngunit pareho pa rin ang kinikita paglipas ng maraming taon. Hindi dahil kulang sila sa effort, kundi dahil pareho lang ang ginagawa nila araw-araw. Walang pagbabago sa sistema, walang bagong kaalaman at walang bagong sinusubukan. Sa ganitong kalagayan, ng sipag ay nagiging kulungan imbes na hagdan pataas. Mas lalong nauubos ang lakas, pero hindi gumagalaw ang antas ng buhay. Kapag puro sipag lang ang puhunan, madalas nauubos ang oras at enerhiya sa maling gawain. Hindi ka na nagkakaroon ng panahon para mag-isip at magplano ng mas matalinong hakbang. Hindi mo na natatanong ang sarili mo kung may mas epektibo at mas mabilis na paraan. Basta ang mahalaga ay may ginagawa ka, kahit hindi malinaw kung saan ka papunta. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang sobrang busy pero hindi talaga umaasenso. Ang diskarte ay ang kakayahang pumili ng tamang galaw sa tamang oras at tamang lugar. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mas kaunti ang oras sa trabaho pero mas malaki ang kita. Hindi sila mas masipag kaysa sa iyo, kundi mas maingat at mas matalino sa desisyon. Pinipili nila ang mga gawain na may pinakamalaking balik sa oras at effort. Dito nagsisimulang magkaroon ng totoong paggalaw ang income. Kapag natutunan mong pagsamahin ang sipag at diskarte, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Magiging mas malinaw kung saan mo dapat ilaan ang oras, lakas at atensyon mo. Mas magiging mapili ka sa mga oportunidad na papasukin mo. Unti-unti mong mapapansin na hindi ka na lang basta pagod kundi may malinaw na progreso. At sa ganitong paraan, mas mabilis na magsisimulang umangat ang income mo. Number 4, natatakot kang magkamali kaya hindi ka kumilos. May mga pagkakataon sa buhay na malinaw sa isip mo ang gusto mong gawin, pero pinipigilan ka ng matinding takot. Alam mo sa sarili mo na may kakayahan ka at may potensyal, pero mas nangingibabaw ang kaba sa loob mo. Iniisip mo agad ang posibilidad ng pagkabigo at kahihiyan bago mo pa man tuluyang subukan. Dahil dito, mas pinipili mong huwag na lang kumilos kaysa harapin ang sakit ng pagkakamali. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay tahimik ngunit malakas na pumapatay sa tsansang tumaas ang income. Sa tuwing may bagong ideya o oportunidad na dumarating, inuuna mo agad ang pag-aalala. Iniisip mo kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya, kaibigan at ng ibang tao sa paligid mo. Mas binibigyan mo ng bigatang opinyon ng iba kaysa sa potensyal na maidudulot ng pagkakataon. Bago ka pa man makagawa ng unang hakbang, pagod ka na kakaisip at kakapigil sa sarili. Maraming pagkakataon ang tuluyang nawawala
dahil sa sobrang takot na magsimula. Ang pagkakamali ay hindi kaaway, kundi mahalagang guro sa proseso ng tunay na pag-unlad. Walang taong umabot sa tagumpay nang hindi dumaan sa mga sablay, pagkadapa at maling desisyon. Ngunit kapag tinatakasan mo ang posibilidad ng pagkakamali, tinatakasan mo rin ang pagkakataong matuto. Mas pinipili mong manatiling ligtas at tahimik kahit walang malinaw na pagbabago. Ang kapalit nito ay mahabang pananatili sa parehong antas ng kita at buhay. Kapag hindi ka kumilos, walang mangyayaring progreso kahit gaano ka pa katalino o kasipag. Ang pinakamagandang plano ay mananatiling ideya lamang kung hindi mo ito isa sa buhay. Ang takot ay normal na pakiramdam, lalo na kapag may bago at hindi pamilyar na sinusubukan. Ngunit kapag hinayaan mong takot ang magdikta ng galaw mo, palagi kang mapapako. Samantalang ang iba ay sumusulong at natututo kahit nanginginig pa ang loob nila. Sa oras na tanggapin mong bahagi ng paglago, ang pagkakamali, magsisimula ang tunay na lakas ng loob. Magiging mas handa kang sumubok kahit hindi perpekto ang sitwasyon at wala pang kasiguraduhan. Bawat mali ay magiging mahalagang aral imbes na sugat sa kumpiyansa mo sa sarili. Unti-unti mong mabubuo ang tapang na kailangan para magpatuloy at mag-level up. At doon dahan-dahang magsisimulang umangat ang income mo kasabay ng paglago mo bilang tao. Number 5, iniisip mong huli na ang lahat para sa iyo. May mga pagkakataon sa buhay na tinitingnan mo ang sarili mo at pakiramdam mo ay nahuli ka na sa takbo ng mundo. Nakikita mo ang iba na mas bata, pero mas malinaw na ang direksyon at mas maayos na ang kinikita. Dahil dito, unti-unti kang nagsisimulang mag-isip na baka tapos na ang pagkakataon mo para umasenso. Pinapaniwala mo ang sarili mo na huli, na ang lahat para magsimula ulit o magbago ng landas. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay tahimik ngunit malakas pumatay ng pag-asa at pagtaas ng income. Kapag pumasok sa isip mo na huli na, ang lahat kusang bumabagal ang kilos at desisyon mo. Imbes na kumilos at maghanap ng bagong paraan, mas pinipili mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Mas nakatuon ka sa edad sa nakaraan at sa mga nawala kaysa sa mga pwedeng gawin ngayon. Habang patuloy kang nagdadalawang isip, lumilipas ang oras ng walang malinaw na nangyayari. Sa ganitong proseso, mas lalo pang nagiging totoo ang paniniwala mong nahuli ka na. Ang totoo ay walang tamang edad o eksaktong oras na itinakda para magsimula. May mga taong umangat sa murang edad at may mga umangat ng mas huli sa buhay. Ang pagkakaiba nila ay hindi edad, kundi ang tapang na magsimula kahit may takot at duda. Kapag naniwala kang huli, na ang lahat kusa mong isinasara ang pinto ng mga oportunidad, at kapag isinara mo ang pintong iyon, wala talagang papasok na pagbabago sa buhay mo. Sa tuwing sinasabi mo sa sarili mo na sayang na ang oras, mas lalo kang natitigil sa galaw. Imbis na gamitin ang mga karanasan mo bilang lakas at puhunan, ginagawa mo itong dahilan. Hindi mo napapansin na mas marami ka ng alam ngayon kaysa noong mas bata ka. Mas may kakayahan ka ng gumawa ng mas matalinong desisyon dahil sa mga pinagdaanan mo. Ngunit hindi mo ito nagagamit dahil abala ka sa pag-iisip ng mga sana at kung sakali. Sa sandaling piliin mong magsimula, kahit pakiramdam mo ay huli na may magsisimulang magbago, magiging mas buo ang loob mo dahil alam mo na ngayon ang ayaw mong maulit. Gagamitin mo ang oras at lakas na meron ka ng mas malinaw at mas may direksyon. Unti-unti mong mapapatunayan sa sarili mo na hindi pa tapos ang laban mo. At doon dahan-dahang magsisimulang umangat ang income mo kasabay ng bagong simula sa buhay. Number 6, inuna mo ang ginhawa ngayon kaysa sa ginhawa sa hinaharap. Maraming desisyon sa araw-araw ang ginagawa mo base lamang sa kung ano ang komportable at magaan sa pakiramdam ngayon. Madalas mong piliin ang pahinga aliw at panandali ang saya kaysa sa mga bagay na may pangmatagalang benepisyo. Kapag may pagpipilian sa pagitan ng madali at mahirap, kadalasan doon ka agad sa mas madali. Sa simula, hindi mo agad nakikita ang masamang epekto dahil dahan-dahan lang itong nararamdaman. Ngunit paglipas ng panahon, mapapansin mo na parang hindi talaga umaangat ang income mo. Sa tuwing may pagkakataong mag-aral, mag-upskill o mag-invest sa sarili, mas inuuna mo ang libangan. Sinasabi mo sa sarili mo na bukas na lang o kapag mas may oras ka na lang. Paulit-ulit mong ipinagpapaliban ang mga bagay na may potensyal sanang magpataas ng halaga mo. Habang tumatagal, nagiging ugali na ang pagpili sa ginhawa kaysa sa personal na growth. Unti-unti nitong ninanakaw ang oras na sana ay ginamit mo sa pag-unlad ng buhay.
Ang problema sa sobrang pagtuon sa ginhawa ngayon ay hindi mo agad nakikita ang tunay na kapalit. May kapalit itong pagbagal ng progreso, pagkawala ng momentum, at pagliit ng oportunidad. Habang ang iba ay nagtitiis muna at nag-i-invest sa sarili para sa mas magandang bukas, ikaw ay nananatili. Hindi mo namamalayan na ang maliliit na desisyon na inuulit mo araw-araw ang humuhubog sa income mo. At kadalasan huli na kapag saka mo lang napansin ang pinagsama-samang epekto nito. Ang mga taong tunay na umasenso ay marunong magpaliban ng kasiyahan kahit mahirap. Handa silang magsakripisyo ng oras aliw at pansamantalang ginhawa para sa mas malaking gantimpala sa hinaharap. Hindi dahil ayaw nila sa saya o pahinga, kundi dahil mas mahalaga sa kanila ang paglago. Pinipili nila ang mahirap at hindi komportable ngayon para sa mas magaan na buhay balang araw. Ito ang uri ng mindset na nagbubukas ng mas maraming oportunidad at mas malaking income. Kapag sinimulan mong piliin ang pangmatagalang benepisyo, unti-unti ring magbabago ang direksyon mo. Mas magiging disiplinado ka sa paggamit ng oras-pera at atensyon mo araw-araw. Mas magiging malinaw sa iyo kung alin ang pansamantala at alin ang tunay na mahalaga. Unti-unti mong mararamdaman ang pag-angat hindi lamang sa kita kundi pati sa sarili mo. At doon dahan-dahan magsisimulang sumabay ang income sa effort at disiplina mo. Number 7. Umaasa ka sa isang source ng kita lamang. May mga taong kampante na basta may isang regular na pinagkukunan ng kita ay sapat na iyon para mabuhay. Pakiramdam mo hanggat may trabaho o tuloy-tuloy na pasok ng pera ay ligtas ka na sa anumang problema. Hindi mo masyadong binibigyan ng pansin ang posibilidad na pwedeng magbago ang sitwasyon anumang oras. Sa simula mukhang maayos, tahimik at kontrolado lang ang takbo ng buhay mo. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may malaking panganib na hindi mo agad napapansin. Kapag iisa lang ang source ng kita mo, natural na limitado rin ang galaw at laki ng income mo. Kahit gaano ka pa kasipag, may hangganan pa rin ang pwede mong kitain sa iisang pinanggagalingan. Kapag may nangyaring hindi inaasahan tulad ng pagkawala ng trabaho, biglang apektado ang buong buhay mo. Walang safety net at walang fallback plan na agad mong masasandalan. Dito unti-unting pumapasok ang stress, pangamba at takot pagdating sa pera. Maraming tao ang gustong magdagdag ng pagkakakitaan pero napipigilan ng takot, pagod at kakulangan sa oras. Iniisip mo na baka hindi mo nakayanin o baka masyadong komplikado ang bagong susubukan. Mas pinipili mong manatili sa isang source dahil pamilyar ito at pakiramdam mo ay kontrolado mo na. Ngunit ang kaginhawaang dala ng pagiging kampante ay may kapalit na malaking limitasyon. Unti-unti nitong kinukulong ang income mo sa isang antas na mahirap lampasan. Ang mga taong patuloy na umaangat ay bihirang umasa sa iisang pinagkukunan lamang ng kita. Marunong silang mag-build ng iba-ibang paraan ng pagkita kahit maliit at mabagal sa simula. Alam nila na hindi sabay-sabay aangat ang lahat, pero mahalaga ang tuloy-tuloy na galaw. Kapag may humina o bumagsak, may iba silang masasandalan para magpatuloy. Ito ang nagbibigay sa kanila ng mas matatag, mas ligtas at mas lumalaking income. Sa oras na magdesisyon kang mag-explore ng iba pang paraan ng pagkakakitaan, may malaking magbabago sa buhay mo. Magiging mas bukas ang isip mo sa pagkatuto at sa pagsubok ng mga bagong posibilidad. Unti-unti mong mabubuo ang kumpiyansa na hindi ka na umaasa sa iisang pinanggagalingan ng pera. Mas magiging panatag ka kahit may pagbabago o krisis sa paligid. At dahan-dahan magsisimulang maging mas malaya, mas matatag at mas malaki ang income mo. Kung umabot ka sa bahaging ito, ibig sabihin may isang bagay sa loob mo ang tuluyang nagising. Hindi lahat ng nanonood ay handang manatili hanggang dulo at harapin ang katotohanan tungkol sa sarili nilang mindset. Ang 7 mindset na ito ay maaring tahimik at pamilyar, pero napakalakas ng epekto nito sa income mo araw-araw. Ang tanong ngayon ay kung hahayaan mo pa ba silang patuloy na kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Hindi sapat ang kaalaman kung hanggang panunood at pakikinig lang ito natatapos. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa desisyong baguhin ang paraan ng pag-iisip at pagkilos. Kahit maliit na hakbang na inuulit araw-araw, ay mas mahalaga kaysa sa malaking planong hindi nasisimulan. Sa sandaling piliin mong magbago, magsisimula ring gumalaw ang mga oportunidad sa paligid mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated
Sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa pamamagitan ng simpleng suporta mo, mas marami pa tayong mapapamulat at mabibigyan ng bagong pag-asa. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pera diskarte mindset at tunay na pag-unlad. Sabay-sabay nating sisirain ang mga limitasyong matagal nang humahawak sa atin pababa sa buhay. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto bago ka magsimula sa pagbabago. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili at handang iwan ang lumang paraan ng pag-iisip. Ikaw ang may hawak ng direksyon ng isip-desisyon at kinabukasan mo. At sa oras na piliin mong umangat, magsisimula ring sumabay ang income mo sa bagong bersyon ng sarili mo.